Magandang gabi mga kabayan, iniimbitahan ko kayong lahat mamayang 9:30 p.m. sa ating Black Friday Live sa TikTok ng Likha Merchandise. Malaki ang discount na ibibigay ko sa inyo mga kabayan, kaya kita-kits mamayang 9:30 sa live ko sa TikTok ng Likha Merchandise. Kita-kits mga kabayan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Limuel. Taong 1985. Catalina, Negros Oriental. Nagkalat sa paligid ang iba't ibang bahagi ng katawan ng tao na parabang nilapa ng mabangis na hayop. Hindi na rin makilala ang mukha ng biktima. Kulang-kulang ang parte ng katawan, kaya hindi na matukoy ang kasarian. Malaking problema para sa atin to, sir. Mukhang hindi natin malulutas kagad yung kaso. Wika ni Bimbo. Mukhang tama ka nga. Wala tayong magagawa kung mag-uusap lang tayo dito. Sabihin mo sina Lopez sa simula na ang pagtitipon ng mga peraso ng katawan ng mga biktima. Tapos na ang investigasyon ng mga pulis. Wika ni Limuel. Oo, sir. Nandito na rin sa akin yung mga papeles kaya pwede na nating galawin ang mga ebidensya. Tugon ni Bimbo. O siya, bilisan nyo na. Nang matapos na tayo dito. Kanina pa ako nagugutom eh. Pambihira talaga yung sikmura mo, sir. Ako nga, halos wala nang ganang uminom ng kape. Samantalang kayo, naghahanap pa ng makakain. Alam mo Bimbo, 5 taon na ako sa kagawaran ng investigasyon. Hindi lang ganitong nakikita ko. Kaya nasanay na yung sikmura eh. Pati yung pang-amoy ko. Hindi mo pa yata nasusubukan kumain habang may iniimbalsa mo sa harapan mo eh. Ito ang kadalasang tagpo sa trabaho ni Limuel. Nang mga panong ito, nagtatrabaho bilang kawani ng NBI ang binata. Nakadestino sa mga kaso ng pagpatay at iba't ibang marahas na krimen. Sa loob ng 5 taon na serbisyo, ordinaryo na sa kanya ang mga ganong gawain. Paminsan pa nga, mas malala pa ang nakikita nito. Baliwala sa kanya ang lansa, sulasok ng amoy, ng nabubulok na katawan. Dahil sa tagal sa serbisyo, naging matalas na ang mga mata nito sa pagkuha ng mga ebidensya. Habang nag-iikot sa paligid ng pinangyarihang krimen, napansin ni Limuel ang ilang naiwang bakas. Naupo ang binata upang mas makita nito ng malapitan ang mga naiwang bakas ng kung anong nilalang sa lupa. Mistula itong bakas ng paa ng isang malaking hayop. Pilit inaalala ng binata kung ano ang nilalang na nagmamay-ari ng bakas. Hanggang sa hindi sinasadyang may asong nakapasok, napagtanto nito na ang mga bakas na yun kalintulad sa aso, kaso nga lang mas malaki ng 5 beses. Nilapitan niya ang tauhang si Bimbo. Sinabi ang mga nakita. Nagulat naman ito dahil hindi pangkaraniwan kay Limuel ang ganong ugali. Kilalang kilala na ni Bimbo ang opisyal. Sa oras na may napansin ito sa pinangyarihan ng krimen, alam niyang may kakaibang nangyayari dito. Napansin niyo ba yung mga naiwang bakas ng paa sa gawing yun? Parang sa aso eh. Pero mas malaki ng 5 beses. Wika ni Limuel. Napahinto si Bimbo sa ginagawa at nilingon si Limuel. Yang ka na naman, sir eh. Baka mamaya magulat na lang ako. May aswang ka na namang sinusundan. Hindi Bimbo. Seryoso ko. Tignan mo yung mga bakas sa gawing yun. Kung susundan mo, mula doon sa bukana ng gubat, wala kang makikitang bakas na kagaya nun eh. Pero pagdating dito, hanggang sa bandang doon, no?
mapapansin mo napakaraming marka ng paa. Pagpapaliwanag ni Limuel. Tinignan ni Bimbo ang sinasabi ng binata. Nakumpirmang totoo ang sinasabi ng opisyal. Oo nga ano. Teka, kinakabahan na ako dito sir ha. Nung nakaraang linggo, ganito din yung nakita nating bakas. Hindi kaya magkaugnay ang dalawang kasong to? Wika ni Bimbo. Yan nga ang gusto kong sabihin sa'yo eh. Sa palagay ko, iisa lang ang salarin. Pero hindi naman natin nahuli yung kriminal noon, di ba? Ang ibig sabihin, patuloy pa rin silang pumapatay? Yan ang gusto kong alamin. Gusto kong maghain ka ng petisyon para mabuksan ang unang kasong hinahawakan natin. Malakas ang pakiramdam ko sa pagkakataong ito. Malulutas na natin ang kaso. Yang ka na naman sir eh. Nakalimutan mo bang dahil sa kutob mo na yan, kamuntikan tayong masuspende nung nakaraang taon? Wika ni Bimbo. Ngunit dahil sa utos ng nakakataas na opisyal, wala na itong nagawa kung hindi ang sumunod. Kinabukasan, pinatawag ang dalawa sa opisina ng kanilang hepe upang makipag-usap. Pang-ilang beses mo nang pinapabuksan ang kasong ito, Limuel ha? Hindi pa ba malinaw sa'yo naging resulta ng investigasyon? Tanong ng hepe. Pinigilan mo ko yung pagpatuloy yung investigasyon eh. Kasi hindi ka panipaniwala. Kahit alam mong may mga ebidensya magpapatunay ng mga sinasabi ko. Pero pinili mo pa rin na ipatigil ang pag-iimbestiga. Ngayon sabihin mo sa akin, hepe, paano magiging malinaw sa akin yung resulta? Tugon ni Limuel. Pinangangalagaan ko lang ang pangalan at kapakanan mo, Limuel. Alam mo ba kung ano na ang tingin sa'yo ng mga tao? Isang baliw. Sinong maniniwala sa sinasabi mong aswang? Nakita mo naman yung katawan ng biktima, di ba? Ngayon sabihin mo sa akin, Hepe De Leon, tao ba ang may gawa nun? Oo, nandun na tayo. Pero hindi tatanggapin ng mga nakakataas ang mga rason mo. Kahit pa sabihin nating may mga ebidensya, hindi mo pa rin mapapaniwala ang mga tao sa isang limot na kwento. Alam mong kasama ako sa mga naniniwala sa'yo. Pero hindi ko naman pwedeng itaya ang pangalan ng institusyon natin. Sir naman, nakikiusap ako. Hayaan niyo akong buksan yung kaso. Alang-alang lang sa tatay ko. Ay nako, sinasabi ko na nga ba. Tungkol na naman ito sa tatay mo. Pero sige, sa huling pagkakataon, Limuel, hahayaan kita mag-imbestiga. Mag-ingat ka lang dahil alam mong hindi ito pwedeng ilabas sa publiko. Wika ng hepe. Natuwa naman ang binata dahil sa wakas. Muli nitong mabubuksan ang kaso ng kanyang ama. Matanong nga kita, Limuel. Ano bang nangyari sa tatay mo? At saka, anong kinalaman niya sa kaso natin? Tanong ni Bimbo. Bago pa man natin mahawakan ng dalawang kasong to, si tatay ang nagsimula ng investigasyon. Sa kalagitnaan ng paglalantad ni tatay ng mga ebidensya, napatay siya. Wika ni Limuel. Kaunting pagbabalik tanaw. Nang mga sandaling ito, nasa huling taon na ng kolehiyo si Limuel. Aktibo pa sa serbisyo ang kanyang ama bilang pulis. May hinawakan itong hindi pangkaraniwang kaso. Ito ay ang pagpatay ng halos 10 katao sa isang baryo ng sabay-sabay. Malaking sakit ng ulo tong kasong hinahawakan ko ngayon . Hindi ko malaman kung saan magsisimula. Limuel anak, halika nga dito. Tignan mong mabuti ang mga bangkay. Basahin mo rin ang mga testamento ng mga testigo. Baka may makita kang anggulo. Wika ni Mang Reden. Bakit ako, tay? Nag-aaral pa lang ako eh. Yun na nga eh. Ngayon pa lang simulan mo ng pag-aralan ng lahat ng mga bagay tungkol sa investigasyon. Lalo pa,
Magpupulis ka din kagaya ko. Kaya ito, tulungan mo muna akong pag-aralan ang kaso na to. Muling wika ng ama. Kinuha ni Reden ang mga papeles na naglalaman ng mga letrato. Naroon din ang kasulatan na kinuha mula sa lugar na pinangyarihan at mga testamento ng ilang saksi. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil hindi na makilala ang katawan ng mga namatay. Lasog-lasog na tila ba binalatan at binali ang mga buto. Ano sa tingin mo ang may gawa niyan? Kung titignang mabuti, tay, masasabing hindi tao ang may gawa nito. Wala rin akong nakitang sugat na likha ng matalim na bagay. Parang puwersa ang hinila yung laman ng biktima para mabuksan yung tiyan. Wika ni Lemuel. Yun nga ang sinasabi ko. Kaya hindi ko alam kung ano ang may gawa ng ganitong kabrutal na pagpatay. At ang mas nakakapagtaka pa, iho, wala na ang utak na mga biktima. Muling tinignan ni Lemuel ang mga larawan. May kung ano itong nakita sa lupa. Pinatignan niya ito sa ama. Dali-dali naman itong umalis para puntahan ang pinangyarihan ng krimen. Sa pagkakataong iyon, nagpa siyang sumama ang binata dahil maging ito namangha sa mga nakita at gustong malaman kung tama ba ang hinala. Pagdating sa lugar, hinanap ng binata ang eksaktong lokasyon kung saan niya nakita ang kakaibang bakas. Tignan mo to, tay. Sa palagay ko, hindi to bakas ng pangkaraniwang aso. Mas malaki ng ilang beses yung bakas, oh. Wika ni Lemuel. Huwag mong gagalawin, iyo. Dahil maaaring makontamina ang lugar na ito. Hindi pa tapos ang investigasyon. Tugon ni Mang Reden. Sinundan ni Lemuel ang mga bakas. Laking gulat nito dahil mula sa malalaking bakas ng paa ng aso, bigla itong naging yapak ng tao. Sa gawing yun, tay, naglaho yung mga bakas, oh. Hindi ko na masundan. Parang biglang tumalon pa itaas ng mga puno. Tama ka, anak. Halika, may pupuntahan tayo. Tugon ni Mang Reden. Naglakad pa ang mga ito papunta sa gawi kung saan may mga taong nakatira. Nagtanong sila sa mga ito, ngunit walang eksaktong nakakita o nakarinig ng pangyayari. Ilang araw pa ang nakalipas nang matagpuan ang mga labi sa lugar. Ni isa sa mga residenteng naroon, walang nakakaalam sa totoong pangyayari. Malaking sakit nga ng ulo ang kasong totay. Wala tayong mapagtanungan. Tama ka, anak. At ito ang huling kasong hahawakan ko. Dahil pagkatapos ito magre-retiro na ako. Kaya kailangan kong malutas ang kaso kahit anong mangyari. Wika ni Mang Reden. Mahabang panahon ang ginugol ng ama bago makakalap ng sapat na ebidensya at saktong ilalatag niya ito sa hepe. Kaso nga lang, may hindi inaasahang nangyari. Alam ko na kung sinong maaaring may gawa nito, Lemuel. Wala akong ibang pinagsabihan, pero malakas ang kutob ko. Si Almandro ang may gawa nito. Si Mang Almandro? Yung matador sa bayan? Paano mo naman nasabi yun, tay? May nakakita sa kanyang papunta sa pinangyarihan ng krimen bago pa matagpuan doon ang bangkay. Suspetsya pa lang naman, pero mapapatunayan ko din yan. Halika na, umuwi na tayo. Mukhang babagsak na ang ulan. Nang mga sumunod na araw, palagi nang umuuwi ng madaling araw si Mang Reden. Kadalasan hindi na ito nagtatagal sa bahay. Tuwing uuwi ito, magpapalit lang ng damit. Babalik na rin kagad ng presinto. Hanggang isang araw,
Napansin ni Lemuel na hindi umuwi ang ama. Nakita nitong umalis ang ina nang hindi nagpapaalam. Dito na nagsimulang magduda ang binata. Kaya bago pumasok ng eskwela ay nagpunta ito sa presinto. Halos gumuho ang mundo ni Lemuel nang malaman ang nangyari sa ama. Natagpuan ng mga kasama ni Mang Reden, nakahandusay sa tabing kalsada. Wakwak ang tiyan at labas ang bituka. Punong-puno ng kalmot ang muka at halos hindi na makilala. Kung hindi dahil sa pangalan nitong nakadikit sa uniforme, hindi nila makikilala ang ama. Hindi yan. Hindi yan si tatay. Ibang tao yan. Wika ni Lemuel. Ano bang sinasabi mo, Lemuel? Tatay mo yan. Suot niya ang singsing namin. Kaya walang duda. Katawan niya ng tatay mo. Tugon ng nanay ni Lemuel. Hindi to makapaniwala na patay na ang kanyang ama. Ngunit imbis na malugmok, ginawa itong inspirasyon ng binata upang magtapos sa pag-aaral at ganap na maging pulis. Balik tayo sa kasalukuyan. Ito ang dahilan kung bakit ako nagsumikap na makapagtapos, makapasok sa institusyon. Ngayon walang sino man ang makakapigil sa akin upang lutasin ang kasong ito. Nabanggit mo na pinaghihinalaan ng tatay mo yung Almandro. Ano palang nangyari sa kanya? Yun nga ang ipinagtataka namin kasi biglang nawala yung taong yun . Pero matanong nga kita, sir. Naniniwala ka pa rin ba na buhay pa yung tatay mo? Sa totoo lang, Bimbo, naniniwala pa rin ako. Hindi si tatay yung taong pinaglamayan namin. Pati na rin yung nilibing namin. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ko pinabuksan ang kasong hinawakan natin noon. Teka, ano naman yung kinalaman ng kasong yun sa tatay mo? Muling tanong ni Bimbo. Inilapag ni Lemuel ang mga larawan. Nakuha sa parehong lugar na pinangyarihan ng krimen. Muli itong nagsalita. Iisa lang ang bakas na nakita namin ni tatay nung buhay pa siya. At yung mga bakas sa dalawang kasong hinawakan natin, Bimbo, pareho lang din. Kaya malakas ang kutob ko. Isa lang ang pumatay sa kanila. Tugon ni Lemuel. Matapos mag-usap, nagpasya ang dalawa naman ng halian sa bayan. Naisipan ng mga itong pumasok sa palengke sa pagbabaka sakaling makita doon si Almandro. Ngunit gaya ng inasahan, wala doon ang taong hinahanap. Habang nasa karinderya, napansin ni Lemuel ang isang pamilyar na lalaki. Naglalakad sa kalsada, nakasuot ng sombrerong gawa sa buli. O bakit, sir? Parang natulala ka dyan . Wala naman. May nakita lang ako. Sige na, bilisan mo nang kumain. May pupuntahan pa tayo. Tugon ni Lemuel. Patuloy itong nakatitig sa lalaki kahit nakatalikod na. Hanggang sa hindi ito mapalagay, tumayo si Lemuel at nagpaalam. Teka, sandali lang, sir. Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos kumain . Muling tanong ni Bimbo. Hindi na ito pinansin ni Lemuel. Nagpatuloy ito sa paghabol sa lalaki. Nang maabutan, hinila niya ito sa kamay. Magandang umaga po, sir. May kasalanan po ba ako? Bungad ng lalaki. Nanlumo ang binata dahil nagkamali siya ng inakala. Nako tatang, wala naman po. Pasensya na kayo . Sige na po, tumuloy na po kayo sa paglalakad. Ayos lang ho. Ang akala ko may kasalanan na ako . Huwag kang mag-alala. Kung sino man ang hinahanap mo, nasa paligid lang siya. Nagulat si Lemuel sa itinugon ng matanda. Magtatanong pa sana ito. Kaso nga lang dumating si Bimbo.
Nawala ang atensyon ni Limuel sa matanda dahil biglang naglabas ng baril ang kasama. Huwag kang kikilos ng masama. Ibaba mo ng marahan niyang bag. Itaas ang mga kamay mo. Wika ni Bimbo. Hinawi ni Limuel ang baril para awatin ang kasama. Kalma lang, Bimbo. Walang kasalanan yung taong to. Napagkamalang ko lang. Sige na. Teka. Nasaan na yun? Wika nito. Nang lingunin niya ang lalaki ay wala na sa kinakatayuan. Wala na. Naglakad na palayo, ayun oh. Pasensya na. Akala ko mandurukot yung hinabol mo eh. Wika ni Bimbo habang nagkakamot ng ulo. Hindi. Napagkamalang ko lang siya pero ayos na. Halika na nga, bumalik na tayo ng opisina. Akala ko ba may pupuntahan tayo? Oo, meron. Pero kailangan muna nating dumaan ng opisina. May kukunin lang akong ilang gamit. Nakalimutan ko rin yung baril ko eh. Tugon ni Limuel. Pagdating sa opisina, kinuha na ng binata ang mga gamit. Akmang lalabas na sana nang harangin naman ito ng hepe. Mabuti naman at nandito ka na, Limuel. Eto, sana makatulong ang mga taong yan. Puntahan nyo pero huwag kayo magpapaalata sa mga kasama natin. Mag-ingat kayo dahil marami nagbabantay sa mga kilos nyo. Wika ni Hepe de Leon. Maraming salamat po, Hepe. Sige ho, pupuntahan namin yung mga taong nasa listahan. Wika ni Limuel. Dali-dali itong umalis. Kamuntikan pang maiwanan si Bimbo. Teka lang naman, nagmamadali ka na naman eh. At saka ano ba yung hawak mong papel? Listahan ng mga bibilin sa palengke. Ano ko ba naman, Bimbo? Mga katanungan mo talaga. Siyempre, impormasyon mula sa pinagkakatiwalaang tao. Ikaw nga magmaneho. Saan tayo pupunta? Sa kabilang bayan. Sa Santa Catalina. Ha? Ang layo nun na. Abutin tayo ng gabi. O ano naman? Takot ka ba sa dilim? Hindi naman sa ganun, Limuel. Pero napapabalita kasi. Pugad ng aswang yung bayang yun. Pulis ka, Bimbo. May baril ka. At hindi lang yun. May pagsasanay ka sa pakikipaglaban. Kung sakaling may aswang man sa bayang yun, alam kong makakalaban ka. Hindi naman sa ganun. Sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon ko na pumunta sa bayang yun. Sa tinagal-tagal ko sa serbisyo, ito ang unang pagkakataon na aapak ako sa lugar na yun. Huwag ka nga mag-alala dahil walang kakain sa'yo dun. Sawa na sa baboy yung mga taga Santa Catalina. Pag-uusap ng dalawa. Habang nagmamaneho papunta sa nasabing bayan, malapit nang sumapit ang hapon ng mga oras na yun. Halos madilim na nang dumating sila sa Santa Catalina. Ipinarada ng binata ang kanilang sasakyan sa tabi ng munisipyo. Piniling lakarin ang mahabang daan ng kalsada. Dumiretso sila sa palengke dahil doon matatagpuan ang hinahanap nilang tao. Nakikita ni Limuel ang ilang kalalakiyang may hila-hilang baka. Tinanong niya ang mga ito kung saan dadalhin. Napag-alaman na may malapit na katayan sa lugar. Maaari bang magtanong? May kilala ba kayong Almandro? Tanong ni Limuel. Almandro? Parang narinig ko na nga ang pangalan ng taong yun. Pero di ako sigurado kung saan. Almandro, hindi ba yan yung taong sinasabi ng tatay mo? Oo, yun nga. Nakakuha ng impormasyon si Hepe na dito natin makikita ang taong yun. Kaya tayo na. Pumunta tayo sa pinagdadalhan nila ng mga baka. Naglakad ang dalawa papunta sa katayan. Nakita ang napakaraming hayop na nakahilera. Muling may lumabas na lalaki. Kaya tinanong ito ni Limuel. Mawalang galang na sa'yo ha. May kilala ka bang Almandro? Si Tandang Mandro. Nandun yata siya ngayon sa subastahan.
Namili ng mga kakataying baka. San banda yung subastahang sinasabi mo? Sa gawing likod ng palengke. Sa may bagsakan ng gulay. Naroon lang din ang subastahan. Matapos ituro ang direksyon, kagad nang lumakad ang dalawa. Pagdating sa lugar, napakaraming tao ang nagkalat. Ang ilan ay naatupag pa ang kanilang mga dalang hayop, habang ang ilan naman nag-iikot sa paligid. Hanggang sa napansin ni Lemuel ang isang lalaki. Nakatayo lang ito sa gitna ng karamihan na tila may kung anong inaantay. Nakatalikod sa kanila ang lalaking yun, ngunit pamilyar sa binata ang figura. Bimbo, lapitan natin yung taong yun, no? Siya lang yung hindi abala eh. Baka sakaling maituro niya sa atin kung nasaan si Almandro. Wika ni Lemuel. Naglakad ang mga ito papunta sa lalaki. Nakipagsiksikan pa silang dalawa sa mga taong nag-uunahang makabenta ng kanya-kanyang dalang hayop. Sa wakas, narating nila ang kinakatayuan ng lalaki. Nung una ay sineta sila ng iba. Ngunit nang ipakita ni Bimbo ang kanyang tsapa, nanahimik na lang ang mga ito. Bilisan mo na, mukhang marami nag-aantay sa taong yan. Wika ni Bimbo. Nilapitan ni Lemuel ang lalaki. Akmang magtatanong sana nang bigla itong humarap sa kanya. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil ang taong yun, ang matandang hinarang niya sa kabilang bayan nung isang araw lamang. O sir, kayo na naman. May nagawa ba akong mali? Wala naman ho. May hinahanap lang akong tao. Baka po kasi kilala nyo eh. Kasi ang sabi sa akin, dito daw matatagpuan sa lugar na to. Ano ba ang pangalan ng taong hinahanap mo, sir? Marami akong kilala sa lugar na ito. Baka sakaling matulungan kita. Almandro po ang pangalan ng taong hinahanap ko. Ganun ba? Parang ngayon ko lang narinig ang pangalang yan dito ah. Sigurado ba kayo? Yun ang pangalan ng taong hinahanap nyo? Tanong ng matanda. Yun po kasi yung binigay sa akin ng hepe namin eh. Ang sabi niya, dito sa Santa Catalina makikita yung taong yun. Makakatulong daw sa investigasyon eh. Pasensya na iho. Pero hindi ko talaga maalala kung saan ko narinig ang pangalang yan. Sige na, kung wala na kayong itatanong, babalik na ako sa trabaho. Magsisimula ng subasta. Wika ng matanda. Nagpaalam na ang dalawa at naupo sa isang sulok. Nagpa siyang magmasid muna sandali. Sa pagbabakasakali, mahanap nila ang taong makakatulong sa kanilang hinahawakang kaso. Nasa kalagitnaan ng subasta ng mga hayop, nang bigla na lang magkagulo. Nagalit ang isa sa mga nagpapasubasta dahil napakababa ng turing ng mga tao sa kanyang dalang baka. Kwinelyohan nito ang matanda. Akmang susuntukin na sana. Tumayo si Lemuel. Pinaputok ang dalang baril. Magsitigil kayo. Pulis ako. At ikaw, bitawan mo ang matanda kung ayaw mong samain ka. Wika ni Lemuel habang nakatutok ang baril sa lalaki. Dahan-dahan namang binitawan ng kwelyo ng matanda at naglakad. Manong, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Mabuti na lang at nariyan kayo. Kung hindi, baka nalamog na ang mukha ko. Salamat sa iyo ha. Trabaho lang po. Walang anuman, Manong. Sige ho mauna na po kami. Pag-uusap ng dalawa. Ngunit bago makaalis sila Lemuel, nakarinig sila ng boses. Tatang Mandro, ayos ka lang ba? Buti na lang dumating yung mga pulis. Wika ng lalaki. Napalingon si Lemuel at muling bumalik.
Tatang Mandro, kayo po ba si Almandro? Ako nga. Tugon ng matanda, sabay kamot ng kanyang ulo. Bakit hindi niyo sinabi kaagad? Buti na lang pala hindi kami umalis. Maraming tao ang nagngangalang Almandro, sir. Malay ko bang ako ang hinahanap nyo? Maaari ko bang malaman kung anong kailangan nyo sa akin? Ilang katanungan lang po. Ang una, kilala niyo po ba si Hepe de Leon? Oo, kilala ko ang hepe. Doon sa kabilang bayan. Kung ganun, malamang kilala niyo ang tatay ko. Maaari ko bang malaman ang pangalan ng iyong ama? Si Teniente Reden po. Nanlaki ang mga mata ni Mang Almandro. Dali-daling hinila ang kamay ni Lemuel papunta sa kung saan. Hindi tayo pwedeng mag-usap sa lugar na to, sir. Masyadong masela ng paksa sa bagay na gusto mong malaman. Wika ng matanda habang nagmamadali sa paglalakad. Teka, ano po bang ibig niyong sabihin? Paano niyong nalaman? Mamaya ko na sasabihin. Sa ngayon sumunod muna kayo sa akin. Tugon ni Mang Almandro. Dinala niya ang dalawa sa isang maliit na kapiyan. Doon sinagot ang lahat ng katanungan. Pasensya na po Manong pero bakit niyo kami dinala dito? Pagmamay-ari ko ang kapiyang ito at walang sino man ang makakarinig ng pag-uusapan natin. Bueno, kilala ko ang tatay mo. Matagal na panahon kaming nagkasama. Ako ang tumulong sa huling kasong hinawakan niya. Pero sa kasamaang palad, hindi na ituloy ni Mang Almandro ang sasabihin dahil biglang nagsalita si Lemuel. Bago mamatay si tatay, nasa kalagitnaan pa siya ng paglutas ng huling kaso. Kayo ang tinuturo ng ilang ebidensya. Gusto ko pong malinawan ng lahat Maaari niyo po bang ikwento ang mga nangyari? Alam kong darating ang araw na ito at gaya ng sinabi sa akin ng tatay mo, inihanda ko ang lahat ng mga detalye para hindi ko makalimutan. Isinulat ko ito sa isang maliit na tala-arawan kung sakali mang hindi niyo ako maabutang buhay. Ibibigay ito ng isa sa aking mga tauhan. Bugrong, pakikuha ang tala-arawan ko sa tokador. Wika ng matanda. Inabot ng tauhan ng tala-arawan sa binata. Hinayaan ni Mang Almandro na basahin ito ng dalawa. Dito napagtanto ng binata na tama ang kanyang hinala. Hindi pangkaraniwang nilalang ang pumatay. At ang nilalang na ito, protektado ng isang kilalang tao sa bayan ng Santa Catalina. Sino si Don Simon? At anong kinalaman niya sa lahat ng ito? Tanong ni Lemuel. Si Don Simon ay ang pinaka-maimpluwensyang tao sa bayang ito, iho. Matagal nang minamanmana ng iyong ama ang kilos nito hanggang sa matuklasan niya ang lihim ng Don. Ang alalay kong si Bugrong, dating tauhan ni Don Simon. Wika ni Mang Almandro. Pwede niyo po bang ilarawan sa akin kung anong uri ng pagkatao meron si Don Simon? Mabait si Don Simon. Basta sinusunod mo lang ang kanyang utos. Ngunit sa oras na hindi niya magustuhan ang ginawa mo, siguradong wala kang ligtas. Pinaparusahan niya ang mga tauhan. Kung minsan hinahagupit ng latego. Ngunit ang pinakamalala, pinapakain niya ito sa mga alaga niyang tigre. Wika ni Bugrong. Tigre? Posible kayang yun yung umatake sa mga biktima? Tanong ni Lemuel. Nagulat siya sa mga sumunod na sinabi ng matanda. Hindi lang tigre ang alaga ng Don Simon na yan. Buklatin mo ang nakatuping pahina ng tala-arawan ko. Wika ni Mang Almandro. Tumambad sa binata ang mga larawang kuha.
Mula sa loob ng isang maliit na kulungan, isang malaking nilalang ang nakaupo doon habang kumakain ng lamang loob ng tao. Nakakadena ang mga paa at kamay at sa labas may nagbabantay na mga kalalakian armado ng matataas na kalibre ng baril. Mahabaging Diyos, anong halimaw na to? Ang larawang yan, kuha mula sa loob ng mansyon ni Don Simon. Walang makakapagsabi kung anong uri ng nilalang ang inaalagaan ng taong yon. Pero isang bagay lang ang malinaw. Ito ang natuklasan ng iyong ama. Malakas ang inala ko. Ang nilalang na ito ang pumatay sa kanya. Wika ni Mang Almandro. Kaya pala naguhugas kamay si Hepe tungkol sa kasong to. Pero teka, paanong makapasok si tatay sa mansyon ng Don Simon na yan? Ako ang dating nag-aalaga ng mga baka ni Don Simon. Magkaibigan kami ng iyong ama. Noon pa man, may kutob na si Reden na may hindi magandang ginagawa ang Don. Nung una, inakala niyang ilegal na pasugalan at mga hindi lisensyadong bahay-aliwan ang hawak ng taong yon. Sangkot din sa ilang krimen ng Don. Kasama na dito ang ilang pagpatay sa inyong bayan. Bilang pakiusap, ipinasok ko siya sa lugar. Trabador, ito ang silbing balat kayo ng tatay mo. Wika ni Mang Almandro. Pinaliwanag nito ang buong pangyayari, maging ang totoong dahilan kung paanong namatay si Mang Reden. Ayon sa matanda, ng mga panahong nagpapanggap bilang isa sa mga trabador ang ama ni Lemuel, nagawi ito sa pinakailalim na bahagi ng mansyon sa paghahanap ng kaukulang ebidensya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nadiskubre nito ang nakatagong nilalang. Nang mga panahong iyon, hindi inalis ni Mang Reden ang maliit na kamera sa kanyang bulsa. Kinuhanan niya ito ng ilang larawan ng palihim. Sinita ng mga nagbabantay. Mabuti na lang naniwala ang mga ito sa kanya nang sabihing napag-utusan siya na magdala ng makakain ng 2 gwardya. Saktong may dala itong isang bote ng alak sa kanyang bulsa, kaya naman nasuhulan niya ang mga ito. Tahimik na nakalabas sa lugar. Matapos makakuha ng ilang ebidensya, nagpa siya si Mang Reden na isiwalat ang mga nalaman tungkol kay Don Simon. Sa kasamaang palad, may mga bayarang tauhan ito sa institusyon, kaya naman nakatanggap ito ng ilang banta. Kaso nga lang hindi nakinig si Mang Reden. Ipinagpatuloy nito ang pagsiwalat ng mga ebidensya. Matapos nun, wala nang nakaalam kung ano ang nangyari. Natagpuan na lang itong patay. Malakas ang kutob namin na si Don Simon ang nagpapatay sa tatay mo. Ngunit hindi nating maaaring banggain ang taong yon, lalo pat malakas ang impluwensya nito sa mga mataas na opisyal. Makakahanap din ako ng butas. Dahil gaya ni tatay, hindi ako titigil hanggat hindi nalilinawan ang lahat. Wika ni Lemuel. Matapos makipag-usap kay Mang Almandro, nagpa siya ang 2 bumalik sa kanilang presinto. Habang nasa daan, biglang napahinto si Bimbo sa pagmamaneho dahil isang malaking nilalang ang nakita nitong tumawid. Sir, nakita mo yun? Ang alin, Bimbo? Wala naman ako napansin . May tumawid parang kasing laki ng kalabaw. Hindi lang masyadong nagip ng ilaw ng sasakyan, pero sigurado ko, sir. Pagod lang yan, Bimbo. Ako na magmamaneho. Medyo mahaba ang biyahe. Maidlip ka muna. Akmang papaandarin na ni Lemuel ang sasakyan nang bigla silang makarinig ng malakas na angil. Dali-daling binunot ng binata ang baril. Nagkubli sa kabilang bahagi ng sasakyan.
Eto na nga ba eh. Sinasabi ko na nga ba eh. Huwag ka nga maingay, Bimbo. Maging alisto ka. Hindi natin alam kung ano ang nilalang na yan. Pag-uusap ng dalawa. Maya-maya may kung anong lumabas mula sa masukal na gilid ng daan. Nanlaki ang mga mata ni Lemuel dahil isa itong nilalang na may ulo ng usa at katawan ng tao. Mahaba ang mga kamay. May paa ng tila malaking aso. Matalas ang mga ngipin. May sanga-sangang sungay. Ito ang nilalang na nakita nila sa larawan. Walang pagdadalawang isip ang binata dahil nakatali pa sa kamay nito ang mga kadena. Hindi makakilos sa kinakatayuan si Bimbo. Nang lingunin ito ni Lemuel, naihi sa pantalon ng kasama. Bimbo, ano ka ba? Hindi to ang oras para matulala ka. Bilisan mo! Sumakay ka ng sasakyan! Wika ni Lemuel. Dali-dali namang kumilos si Bimbo. Samantalang gumawa naman ng paraan ng binata upang malis ang atensyon ng nilalang at makatakas ang kaibigan. Halika na sir! Umalis na tayo dito! Hindi, Bimbo. Lilituin ko ang nilalang. Umalis ka na. Sabihin mo kay Hepe ang nangyari. Tugon ng binata. Sa halip na dumiretso papunta sa kanilang bayan, bumalik si Bimbo sa Santa Catalina. Hindi pa sila nakakalayo, kaya naman tanaw pa ang kabisera mula sa kanilang kinaroroonan. Samantalang si Lemuel, tumakbo papunta sa kagubatan upang iligaw ang nilalang. Bagaman nakaramdam ng matinding takot, nanaig sa binata ang kagustuhang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng ama. Patuloy itong tumatakbo papasok ng kagubatan hanggang sa napansin niya, hindi na nakasunod ang nilalang. Anak nang, saan nagpunta yung isang yun? Hinahabol nito ang hininga habang naglalakad palabas ng gubat. Naupo ito sa paanan ng puno habang sinisiyasat ang sarili. Maya-maya ay dumating si Bimbo kasama si Mang Almandro. Anong nangyari? Nasaktan ka ba? Hindi naman, Manong. Nagpahabol ako sa nilalang eh. Pero ang ipinagtataka ko, hindi siya sumunod. Anong nilalang ang nakita mo? Kung ano ang nasa larawang kinuna ni tatay, yun din po ang nakita ko. Pero bakit hindi niya ako inabol? Sasabihin ko sa iyo ang totoo, Lemuel. Ang nilalang na nakita nyo, hindi likas na mapanakit. Pinag-uutosan lang ito ni Don Simon gamit ang kung anong itim na salamangka, kaya nagagawa nitong kumitil ng buhay. Ano po ba yung nilalang na yun, Manong? Hindi aswang ang nilalang na yon, Bimbo. Isa yung unlaon. Mataas na uri ng sigbin. Si Don Simon ay sigbinan at may hinala ko, hindi lang iisa ang kanyang alaga. Sa mga hindi nakakalam, ang unlaon ay mataas na uri ng sigbin. Likas itong mahinahon, hindi nananakit ng mga tao. Kumikilala ito ng Panginoon. Ngunit nagbabago ang ugali ng mga unlaon. Depende sa pagtrato sa kanila ng pinaglilingkuran. Balik tayo sa kwento. Kung ganun, paanong nakalabas ang nilalang? Hindi ba sinasabi mong lalabas lang ito sa tuwing pag-uutusan? Tanong ni Lemuel. Yan din ang tanong ko, Lemuel. Marahil nakatakas ito sa kanyang kulungan. Isang paraan lang para malaman. Pero kailangan natin ng kaukulang permiso para mapasok ang tahanan ni Don Simon. Babalik ako sa bayan upang kumuha ng permiso mula kay Hepe. Halika na, Bimbo! Wika ni Lemuel. Pagdating sa presinto, hindi na nadatna ng binata si Hepe de Leon. Ayon sa mga kasama, umuwi na ito.
kaya dali-daling pinuntahan ng binata ang tahanan ng hepe upang doon makipag-usap. Ngunit laking gulat nito dahil pagdating sa tahanan ng hepe, nakabukas ang pintuan na tila ba puwersa. Bukas din ang ilaw sa loob ng tahanan. Nagkalat ang mga kagamitan na parabang nilooban. Mula sa kusina, nakarinig ng mahinang kaluskos ang binata. Nanlaki ang mga mata nito nang makitang nakahandusay sa gilid ng lababo ang hepe. Anong nangyari sa'yo, Hepe? Sinong may gawa niyan? Tanong ni Lemuel. Tauhan ni Don Simon. Tinangka nilang patayin ako. Pero may kung sinong pumigil sa kanila. Isang malaking nilalang na may sungay ng usa. Wika ni Hepe. Dali-dali itong inalalayan ng binata. Inihiga sa mahabang sopa. Mabuti na lang hindi malubha ang tama sa tagiliran, kaya nagawa pang maitakbo sa ospital. Matapos madala ang hepe sa pagamutan, siniyasat ni Lemuel ang buong kapaligiran. Nakita nito ang parehong bakas ng nilalang. Bumalik ito sa presinto upang kausapin si Bimbo. Sinabi nito ang mga nangyari. Batay sa kwento mo, sir, parang ipinagtanggol ng nilalang si Hepe. Bakit niya naman gagawin yun? Tanong ni Bimbo. Yan din ang tanong ko simula kanina eh. Bakit hindi niya ako hinabol? Bakit niya niligtas si Hepe? Hindi na ako mag-aantay pa ng permiso, Bimbo. Bahala na! Wika ni Lemuel. Dali-dali itong naghanda ng mga kagamitan. Tumungo sa mansyon ni Don Simon. Pagdating sa harapan ng tahanan, laking gulat ng binata dahil pinagbuksan sila ng mga gwardya. Hindi na nagtanong pa ang dalawa. Nagpatuloy ang mga ito papasok sa mansyon. Nakita ang isang matandang lalaki. Nakaupo sa silyang digulong. Alam kong aabot tayo sa tagpong ito. Anak ka nga ng iyong ama rin. Huwag kang mag-alala. Walang gagalaw sa mga tauhan ko nang wala kong sinasabi. Pag-usap tayo. Itanong ang gusto mong malaman. Sasagutin kita. Wika ng Don. Hindi nagdalawang isip na magsalita ang binata. Sabihin mo sa akin, bakit mo pinapatay ang tatay ko? Yun ba ang balitang nakarating sa'yo? Pinapatay ko ang tatay mo! Yon ang lumabas sa mga ebidensya. May mga magpapatunay nito, kaya aminin mo na ang katotohanan. Bueno, upang mas malinawan ka sa mga nangyayari, hayaan mo kong magkwento. Hindi ako nagpapatay sa tatay mo dahil una sa lahat. Buhay ako. Nanlaki ang mga mata ni Lemuel nang makita ang ama na nakaupo sa sulok. Tay, ikaw ba talaga yan? Anong nangyari? Paano ka nakaligtas? Mahabang kwento, anak. Pero sa ngayon, sapat na sigurong sabihin sa'yo na ang mga taong pinagkakatiwalaan mo, sila ang totoong kalaban. Maliban na lang kay Hepe de Leon. Wika ni Mang Reden. Lalong gumulo ang isipan ng binata dahil sa mga sinabi ng ama. Ang buong akala niya matagal na panahon nang patay ang ama. Simulan mo sa umpisa, tay. Handa ako makinig, siguro naman. May karapatan ako na marinig mula sa iyong pagpapaliwanag. Bakit mo kami tiniis ni nanay? Makinig kang mabuti. Dahil ang maririnig mo mula sa amin ni Don Simon ay pawang katotohanan. Totoo ang nakita mong bangkay. Oo, namatay nga ako. Dahil yon ang gustong palabasin ni Don Simon. At kung paano ako nabuhay muli, yon ay kagagawa ng alaga niyang unlaon. May nadiskubre akong baho ng pamahalaan at dahil doon, hinanap nila ako. Pero iba yung kwento sa akin ni Mang Almandro. Ano ba talaga yung dapat kong paniwalaan?
Kalmahan mo ang iyong sarili at makinig ng mabuti, iho. Ang iyong ama ay isang mabuting pulis. Dahil sa mga insidenteng pagpatay, kaya kami nagkakilala. Kayo ba ang may gawa nun, Don Simon? Oo. Ang mga biktima ng alaga ko ay pawang matataas na kriminal, mga tulak ng droga at ilang tiwaling opisyal ng pulisya. Wika ni Don Simon. Pinalabas nito ang mga tauhan. Naiwan silang tatlo ng binata sa silid na yun. Maya-maya pumasok ang unlaon. Nabitbit ang hepe. Sinadya kong pekein ang pagkamatay ko, anak, para malutas ang kasong ito. Salamat sa pagtatakip sa akin, hepe. Walang kasalanan si Don Simon, kundi ang ating alkalde, at ang tauhan nito ay si Mang Almandro. Mabuti na lang at hindi mo pinaalam ang ginawa mong ito. Pero malakas ang kutob ko. Siguradong may impormasyon na ang mga kalaban. Huwag kang mag-alala, iho. Malakas ang impluwensya ko. Gagawa ko ng paraan para tuluyang mapababa sa pwestong alkalde. Magulo ang isipan ni Lemuel ng mga sandaling iyon. Kaya naman ginugol ng dalawang matanda ang buong magdamag para ipaliwanag sa binata ang totoong nangyari. Napagtanto nito na ang lahat ng ebidensyang ipinakita sa kanya ni Mang Almandro ay puro gawa-gawa lamang. Kung ganon simula pa lang, alam na ni Mang Almandro ang kilos ko. Kaya pala, ang dali sa kanya na magsalita tungkol sa inyo. Tama ka. At ang ginawang pagpatay ni Don Simon ay pawang pagkilos lang para pigilan ang mga tauhan ng alkalde. Sa ngayon, may mga lihitimo kaming ebidensya. Ang kailangan na lang, verbal nitong pag-amin sa mga ginawa niyang krimen. May naisip akong paraan, pero kakailanganin ko ang tulong ng alaga mo, Don Simon. Kahit ano, iho. Basta makakatulong at para malinis ang pangalan ko. Wika ng Don. Kinabukasan kagad kumilos ang binata. Hindi na nito pinaalam kahit kanino ang mga balak, lalo na kay Mang Almandro. Nagpunta ito sa munisipyo ng Santa Catalina. Hinanap niya ang alkalde. Bilang pulis, naging madali kay Lemuel ang pagpasok. Hinarap naman ito ng alkalde. Walang ibang nakakapasok sa opisina nito. Kaya malaya si Lemuel na gawin ang anumang gustuin. Anong may paglilingkod ko sa iyo, Tenyente? Tanong ng alkalde. May mga katanungan lang ako at gusto kong maging tapat kayo sa akin. May kinalaman ba kayo sa mga ilegal na gawain sa Santa Catalina? Wala ka sa pwesto para magtanong sa akin. At mas lalong wala ka sa lugar, Tenyente. Nakalimutan mo yata na alkalde ang kaharap mo. Hindi ko nakakalimutan ang katungkulan mo at alam kong gagamitin mo ito upang makatakas sa hustisya. Hindi ako nagpunta rito bilang alagad ng batas na napapailalim sa kapangyarihan niyong mga buhaya. Wika na Lemuel. Biglang lumitaw mula sa likuran ng binata ang unlaon. Dinamba ang alkalde. Ngayon, alkalde, magsasalita ka ba o ipapakain kita sa kaibigan ko? Anong halimaw to? Ilayo mo sa akin ang nilalang na to. Oo na, magsasalita na ako. Aaminin ko na. Ako ang pasimuno ng lahat ng mga pasugalan at ilegal na gawain sa bayang ito. Inaamin mo rin ba na kaya mo dinawit ang pangalan ni Don Simon dahil natatakot kang matalo sa halalan? Oo, tama ka. Malaki ang impluwensya ni Don Simon sa mga tao at ayokong bitawan ang pwesto ko bilang alkalde. Inaamin ko ang lahat. Kaya pakiusap, huwag mo ko ipakain sa halimaw na to. Huwag kang mag-alala dahil hindi ka kakainin ng nilalang na yan.
Sapat na ang pag-amin mo sa mga krimen. Ngayon sumama ka ng matiwasay. Aminin mo ulit ang pagkakasala sa harapan ng hukuman. Kung hindi, alam mo ang mangyayari sa'yo. Wika ng binata. Umangil ang unlaon. Inambahang kakagatin sa leeg ang alkalde. Wala itong nagawa kung hindi sumama kay Lemuel. Laking gulat ng mga empleyado ng munisipyo. Lumabas sa opisina ang alkaldeng nakaposes. Kasunod nito, inaresto din ni Lemuel si Mang Almandro sa salang pagpalsipika ng mga ebidensya. Gaya ng pinag-usapan, inamin ng alkalde ang lahat ng pagkakasala. Ikinanta ang lahat ng mga dawit sa kaso. Dahilan para malinis ang pangalan ni Don Simon. Dahil sa ginawang kabayanihan, kinilala ang mag-amang Lemuel at Reden bilang pinakamahusay na pulis sa bayang iyon. Laking tuwa ng nanay nito dahil bumalik sa kanila ang kanyang ama. Masaya si Mang Reden dahil nasaksihan nito kung paanong magtagumpay ang anak sa larangang pinili. Tungkol naman sa lihim ni Don Simon, itinago ito ng mag-ama. Sinunog ang lahat ng mga ebidensya na magpapatunay ng katotohanan sa likod ng misteryo. Merong isang halimaw sa Santa Catalina. Opinyon para sa kwento mga kabayan. Doon kasi sa dulo ng kwento, kung ganun pala kadali na paaminin yung alkalde sa mga ginawa niyang kaso, bakit hindi pa ginawa ni Don Simon o ni Mang Reden na gamitin yung unlaon para paaminin ito? Parang ito yung unang pumasok sa isip ko eh. Pero binalikan ko yung kwento. Parang kung babalikan mo yung buong istorya, umabot kasi sa punto na marami nang nakakaalam ng galaw ni Mang Reden. Kaya ang pinakamabisang paraan para hindi talaga siya mapapatay ng alkalde, magpanggap na patay na. Kumbaga, malaki yung tiwala ni Mang Reden sa anak niya na malalaman at malalaman nito yung buong katotohanan, kaya nag-antay lang siya ng tamang pagkakataon. Tapos itong si Almandro, bilang tuta ng alkalde, gusto niya nang pabagsakin si Don Simon eh. Kaso ang problema, maimpluwensyang tao. Maraming nagbabantay kaya wala siyang makuwang impormasyon sa Don. Akala niya siguro magagamit niya si Lemuel bilang pulis upang makuha yung mga ebidensya laban sa Don para tuluyang pabagsakin. Kaso nga lang, hindi siya nagtagumpay. Sadyang matalino si Don Simon at Mang Reden. Alam nila kung paanong kumilos yung mga kalaban. Kumbaga, utak sa utak yung naging laban ng kwento natin. Dito mo rin makikita mga kabayan na mayroong mga pulis na sadyang mahusay kung mag-isip ng estratehiya. Kumbaga, taon yung bibilangin para gumana yung plano nila. Kaya sobra ako namamangha kay Mang Reden. Kung pag-aaralang mabuti yung nangyari sa kwento, siya yung pinakapuno eh. Siya yung pinaka nag-isip ng paraan para mahuli talaga yung may sala. Taon ang binilang para magtagumpay ang kanyang estratehiya. So sa naman ng mga unlaon mga kabayan, sobrang dami na nating kwento patungkol sa kanila eh. Kilala ang mga sigbinan bilang malalakas na tao dahil sa mga alagang sigbin, lalo na kapag meron silang unlaon. Malaking swerte ang binibigay nito sa mga sigbinan. Hindi ko lang alam yung eksaktong title mga kabayan na mga kwento natin. Madalas kasi kapag sigbinan, yung mga alaga mong sigbin, bukod sa nagbibigay ng swerte sa buhay mo, nagbibigay din sila ng ginto para sa pinaglilingkurang Panginoon. Pero kahit sobrang swerte, sobrang kayamanan, sobrang gandang buhay, yung kayang ibigay ng mga sigbin o unlaon, nakakatakot din kapag hindi matino o masamang tao yung pinaglilingkuran nila. Kasi kahit anong sabihin ng isang sigbinan sa kanyang mga sigbin at unlaon, gagawin ito ng mga alaga. Kung meron silang gustong ipapatay, papatayin nyo ng mga sigbin o ng unlaon. Kaya naman mga kabayan, sa tuwing nakakapakinig ako ng mga ganitong uri ng storya, palagi tayong nire-remind o binibigyan ng paalala, maging mabuti tayo sa lahat ng nakakasalamuhan natin.
Hindi natin alam kung sino sa kanila yung may kaalaman sa lihim na karunungan. Maaaring yung iba, malalim yung kaalaman pagdating sa kaliwa. Na hindi naman sila dapat manakit pero kung paano natin sila itrato, ganun din yung gagawin nila sa atin. Naway magsilbing inspirasyon at aral ang kwentong ito para sa atin mga kabayan. Muli, maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Abangan ang mga susunod na storya sa channel. Paalam.